residente pa rin ang nananatili sa evacuation center sa Albay dahil sa banta ng Bulkang Mayon. Ang ilan nga napilitan na ring lumikas dahil sa makapal na abo na dulot ng ashfall. Para sa update, may Express Report si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ba ang sitwasyon dyan ng mga kapatid nating lumikas? Nikki, patuloy pa rin kasi ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa katunayan, sa nakalipas na magdamag, nakapagtala pa rin ng 283 na rockfall events, 11 volcanic earthquake at nasa 17 pyroclastic density current o yung tinatawag nga na uson. Dahil dito, tama ka, maraming apektadong residente ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Hindi nga bababa sa 7 pamilya ang pinagkakasya muna sa kada classroom sa May Barrio Elementary School. Galing sa Barangay Kirangay sa bayan ng Kamalig ang mga nagsilikas na residente. Kabilang sila sa mga naninirahan na pasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Nasa 82 ang kabuuang bilang ng mga pamilyang nagtitiis sa lugar. Kung hindi sasapin, ang ginagawa nilang sahig, stays na lang muna sa pinagdikit-dikit na silya sila natutulog. Marami sa mga pinilit mag-evacuate, pawang mga senior citizen at mga may kasamang sanggol. Nasa 7-kilometer extended danger zone pa naman daw sila mula sa Bulkang Mayon, pero matindi raw kasi yung makapal na abong bumagsak sa kanilang lugar nitong weekend. Hiling lang nila, bukod sa mga pagkain at inuming tubig, mabigyan din sana ng mga diaper para sa mga matatanda at bata, lalo't hindi sila makapaghanap buhay ngayong hindi rin pinapayagang makapasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Pinipilit naman ng pamahalaan, Nikki, na malinis kaagad itong mga naipong abo sa loob ng isang linggo. Yan ay lalo't patuloy pa rin yung banta ng panibagong ashfall mula sa mga nararanasang PDC o yung uson. Nikki? Yan ang Express Report ni Mon Gualvez live mula sa Albay. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.